kung saan sa ngayon po ay lumalakas na ang daloy ng mahinang bugso ng hanging amihan o yung tinatawag po natin na northeasterly surface wind flow dito po sa Luzon, habang yung LPA sa kanluran ng Luzon ay pawalan na po iyan habang nananatili pa rin na mayroong intertropical convergence zone na nag-i-extend naman sa may Visayas. Ang ITZZ po ay salubungan yan ng mahangin na mula po dito sa northern hemisphere at southern hemisphere, kaya po tinagurian yan ng breeding ground ng mga low pressure areas o bagyo, at mula sa kumpol ng kaulapan na nandito, epekto ng ITZZ, ay posibleng may LPA na mabubuo, pero dahil sa presensya ng mahinang amihan, ay posibleng hindi po yan lalakas, malulusaw rin dahil ang isa sa karakteristik ng amihan ay dry air po yan, kaya napipigilan nito ang development ng mga weather disturbances. Kaya kung amihan season, bihira na lamang po ang mga bagyo dito sa norte, kalimitan po ay mas bababa na ang track ng mga bagyo. At sa ating long range forecast ay wala pa rin naman pong bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap pa rin ang kalangitan with isolated rain sa malaking bahagi ng ating bansa mula po dyan sa may extreme northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated light to heavy rain sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may Luzon at Mindanao, kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero ba yung pag-ingat lamang po kung papalaod tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang